Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang dating kapwa Kristiyano at ngayon mga Muslim na, Alhamdulillah. alhamdulillah, masasabi ba natin na ang ating pananampalataya ngayon ay katulad na rin ng sa usaping sekta-sekta, katulad na rin ng dati natin pinanggalingang pananampalataya na kung gaano ito ka-establisado na? Sa tanong na kung ngayon nangyayari na ba yung sekta-sekta sa Islam, kung tutusin, kahit dati pa naman, marami ng mga naglipa ng mga sekta-sekta sa Islam. Maging honest tayo na hindi pa pwedeng sabihin ng ilang mga nag-iimbita sa Islam, no? Pasintabi. Kung yun man yung sinasabi na tuwing nagdadawa sila, kunyari na pumasok kayo sa Islam kasi sa Islam ay isang turo, isang grupo. Yun yun yung kanilang introduction. Pero sa totoo lang, kapatid, ay talagang sa Islam, yan pinagpauna ng Propeta Muhammad, sumakanya ng kapayapaan. No? Sa kanyang sinabi na katotohanan na magkakaroon ng sekta-sekta o grupo-grupo sa aking umma. At ang kailangan lang natin, mga kapatid, o payo sa aking sarili at sa mga nakakapakinig nito, tayo ay mas paigtingin natin ang pag-aaral sa Islam. Paigtingin natin ang pag-aaral, lalo-lalo na sa akida. Ang sinasabi nila, hindi ko pag-aaralan yung akida kasi yan yung dahilan kung bakit nagkakawatak-watak yung mga Muslim. No, pero katotohanan, mga kapatid, ang ating mga scholars, ang ating mga ulama, no, sila ay lagi nilang ipinagsisigawan o lagi nilang itinuturo na unahin natin na pag-aralan ang akida natin. Bakit? Dahil yung akida o yung paniniwala, no, yung sinabi natin kasing paniniwala, yun yung maaari nating agad-agad na i-translate sa akida. Pero yung akida ito ay mas malalim pa na paniniwala sa mga alituntunin o mga paniniwala sa Islam. So, yung sinasabi nating iman, yun yung ikaw ay naniniwala sa ilmul ghaib, no? Sa mga bagay na hindi nakikita. Pero kung papaano mo paniniwalaan ang iba't ibang detalye doon sa iman na yun, ay yun na doon papasok yung akida. No? So yung akida, ito ay mas malalim na paniniwala, siya ay mas, kumbaga, may specific na mga detalye kung paano mo paniniwalaan ang arkanul iman. So doon yun na yung nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak o pagkakagrupo-grupo sa Islam. Kaya sa atin bilang mga Muslim, kailangan tuloy-tuloy natin yung pag-aaral sa Islam. Lagi nating alamin kung ang ustad o ang guro na nasa ating harapan, ano ang kanyang akida o ang kanyang paniniwala na lalo na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi yan yung pinakaunang magiging itatanong sa atin sa araw ng paghukom. Ang paniniwala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, ngayon, kung ang iyong ustad, tanungin mo siya kung, o ustad, okay naman o sheikh, una mong makikita sa kanya, una mong malaman kung ano ang akida niya, ayna Allah. Ibig sabihin, saan ba ang Allah? Wag mo nang tanungin kung siya ay Salafi, kung siya ay Wahabi, kung siya ay Ash'ira, o ano pa man na mga katawagan. Hindi ko na babanggitin ang mga iba't ibang mga grupo, pero tanungin mo, doon magsisimula. No? O ustad, o sheikh, saan ba ang Allah? Nasaan ang Allah?
ang paniniwala ng salaf, ang paniniwala natin sa Ahlus Sunnah wal Jamaa ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay istawa. No, siya ay nasa itaas. So, nasa kanyang, kumbaga, pinakadakilang trono. No, so, kung yon ang maisasagot niya sa atin, ang sheikh na yon, ay katotohanan kapatid, kumbaga, safe ka na. Safe ka na sa iyong pinapakinggan na ustad o yung sa iyong pinapakinggan na sheikh. Kumbaga, medyo panatag ka na. Pero hindi lang naman yun doon na humahanggan. Kasi hindi lang naman ang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami pang mga iba't ibang mga paniniwala na dapat ay nakaayon sa ating mga naunang payos na mga matutuwid na naunang henerasyon ang mga salaf. So, yun sa iyong tanong na kung sa ating panahon ngayon, mas matindi na ba yung pagkakasekta-sekta o pagkakagrupo-grupo? Kung tutuusin, kapatid, nung nauna pa, sa panahon pa ng mga sahaba, nagkaroon na ng pagkakawatak-watak patungkol sa akida. Subalit, ang kanilang stand ay, kumbaga, nanatili sila sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, sa pagsunod sa Quran at sa Sunnah, sa pamamaraan ng mga matutuwid na mga naunang henerasyon sa atin. So, yun lamang ang aking maipapayo na tuloy-tuloy pa natin yung pag-aaral sa Islam. Huwag tayong, kumbaga, magpapatalo sa ating katamaran. Natural sa atin na maging tamad, pero yung pagtatamad-tamad mo sa pag-aaral sa Islam, maaaring yan yung maging dahilan para mapunta ka sa ibang akida, mapunta ka sa ibang sekta, na kung saan, kung mapupunta ka sa ibang sekta, kung mapupunta ka sa ibang akida, syempre, ay maalis ka sa pagsunod sa Quran at sa Sunnah. No? Maalis ka sa matuwid na landas. Sa atin, lagi nating hinihiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Fatiha na A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ihdinas siratal mustaqim. Na, O Allah, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Kaya yun ang ating laging hinihiling na gabayan tayo sa matuwid na landas, matuwid na daan. Kaya ang papunta sa matuwid na daan or matuwid na landas ay hindi basta-basta. Kailangan mo ng pagsasiliksik ng kaalaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.